So lahat, ginugulo-gulo-gulo nila. Pag lang umabot sa kanya. Kinestyon din ni Singson kung bakit biglang lumabas ang issue ng umunoy anomalya sa farm-to-market road projects matapos niyang manawagan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na imbestigahan ang sariling probinsya nito. Matatandaan na una nang isiniwalat ni Singson na ang Ilocos Norte ay kabilang sa top 3 na may pinakamaraming flood control projects na umano'y dumaan sa kontraktor na mag-asawang Diskaya. Siya naglabas. May Alzheimer nga siya dahil hindi niya alam, damay siya. Sila ang target, third biggest beneficiary of the Diskaya. Paano nakakuha si Diskaya ng 31 billion in 3 years na term ni BBM? Usap-usapan sa Senado na posibleng hindi na ipagpatuloy ang investigasyon sa flood control projects bago pa man magbitiw si Senador Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Una na ring inanunsyo na hindi na isa sa publiko ang gagawing pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure na siya ring nagsisiyasat sa parehong issue. Sana po wag tayong pabudol. Dahil ang liwanag, sinabi na ang ICI, maraming ghost project. Bakit tayo pupunta sa Farmers Market Road? Bakit pinaimbestiga ngayon mga iba? Para maliwalang tao sa kanya, unahin niya yung probinsya niya. Dahil, para paniwalaan natin. Kung malinis sila, well and good. Tulungan pa natin. Yung suggestion ko, makakatulong sa kanya. Kung totoo yung sinasabi niya, malinis. Unahin niya ang probinsya niya, then probinsya niya, magkatabi lang kami. Imbestigahan kami lahat. Dapat may isang salita tayong lahat. Dahil ngayon ang nangyayari sa ating bansa, nalilin lang na tayo. Marami lang hindi nagsasabi. Totoo, gumagamit ng mga nababayaran at hindi po maganda yun, wala tayong pupuntahan. Right now, mahirap tayo magprogreso itong ganitong klaseng pamamalakad ng gobyerno kung pagtatakpan nila ang katiwalaan, mag-graft and corruption. Wala ang nangyayari na ngayon, ihinto na yung investigasyon. Puro divert na yung issue. Marami nagsasabi, this is the biggest scam ever. At it was proven already. Ghost project. Ang dami pong ghost project. Ako, tutulungan ko nga si President Marcos to show, being the President, he should show transparency, accountability, honesty, para maliwalang tao sa kanya, unahin niya yung probinsya niya. Dahil, para paniwalaan natin. Kung malinis sila, well and good. Tulungan pa natin. Yung suggestion ko, makakatulong sa kanya. Kung totoo yung sinasabi niya, malinis. Unahin niya ang probinsya niya, then probinsya niya, magkatabi lang kami. Imbestigahan kami lahat. Mas hindi flood control, lahat ng project imbestigahan nila. They are very transparent in Ilocos Sur. So, ipakita niya na ganun din sila, then maniniwala ang tao. Bakit ayaw galawin? Ang kakuha sa ICI, unahin ng Ilocos Norte, para magkaroon ng pagtitiwala sa ating presidente. Sa Senate lang, pinagtakpan na nila. Nung dumating yung Ilocos Norte, hindi na minensyon, tinakpan. Hanggang lumabas din, Ilocos Norte, tapos silinto na. Ngayon, sila nagsasabi na wala na raw investigasyon sa flood control. Doon naman tayo ngayon sa Farm-to-Market Road. So, ibig sabihin, ang daming dadaanan, issue, na nag-divert na sa tunay na issue. Nagsabi ng ICI, ang daming ghost project. Bakit tayo pupunta sa another project? Ibig sabihin, bisigan nyo muna lahat yan hanggang matapos ang term ko. O hindi tayo umabot sa kanya, wala na, tapos ang term niya, alis na sila. Kasi ang Pilipino, madaling makalimot. So, paalala ko lang sa ating kababayan, yung nangyari sa parents nila, napatalsik, napaalis, due to graft and corruption. Nakakaya nga, nasa Guinness Book of Record